Tingnan ko po ang ating agenda ngayon at nakita ko ang subject matter na magiging salita ng kagalang-galang na Franz Castro. Tila naroon na naman tayo sa usaping NTF-ELCAC at ang kanilang paglaban o kaya kanilang pagtanggi sa pakay ng NTF-ELCAC. Ito bang NTF-ELCAC para sa inyo ay hindi makakabuti sa ating bansa? Talaga pong, Madam Speaker, thank you po sa ating interpellator. So masasabi po ng kinatawang ito na hindi nagbigay ng mabuti o hindi nagdulot ng mabuti itong NTF-ELCAC, lalong-lalo na po sa ating mga kaguruan at estudyante, sa sektor, lalong-lalo na po dito sa Department of Education, sa public school at iba pang mga eskwelahang pribado po. So, kung nyo ituloy yung sinasabi, alam nyo ba ho ang ibig sabihin ng NTF-ELCAC? Ano ho ang ibig sabihin ng mga titik na ito? Yes, Madam Speaker, it means National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yan. Iyan po ang sinasabi, National Task Force to End All Local Communist Armed Conflict. Tama ho yun? Yun ba ho yun? Ayaw nyo hong tumigil ang kaguluhan sa Pilipinas? Hindi kayo sang-ayon sa pagtigil ng armadong pakikibaka ng mga komunista at ng NPA sa Pilipinas? Ang gusto nyo ay magtuloy po ito? Niwala ho kayo na dapat pabayaan na lang po ang NPA na maghari sa ating bayan. Yun po ang inyong sinasabi? Hindi ko po yung sinasabi, Madam Speaker. Pero kumakampi kayo sa kanila, sa kanilang ginagawa. Na sana po ay magkaroon ng payapang pamamaraan para matigil na po ang armadong pakikibaka at matigil na rin po itong mga ginagawa ng NTF-ELCAC sa ating mga civilian authorities at sa ating mga mamamayan na may kagustuhan lamang na magkaroon ng mapayapang komunidad. Opo, ako po ay naniniwala na dapat ay magkaroon po ng tunay na kapayapaan sa ating bayan. Gaya, di ganun pala magkasundo ho tayo rito. Ang gusto ho natin ay tunay na kapayapaan. Ngunit, marahil, tingnan natin kung ano ho ang idinudulot ng mga, sabihin natin, yung mga binanggit yung paaralan na sinaraduhan. Ito ho, sabi nyo, itinanggal na po ang permit ng gobyerno. Yung ba ho sinabi nyo kanina? Nasabi ko po katulad po ng sinasabi natin, meron pong 178 na, ito po ba yung tinutukoy ninyo, 178 na mga lumad schools na ipinasara? Sandali po, binanggit nyo ho na lumad. Ang lumad ba ho, ano ba ho ang ibig sabihin ng lumad? Hindi ba yan po ay isang tribe sa Cebu? Yan po ay isang grupo sa Cebu, di ba ho? Ang lumad po ay sa termino ng Cebuano. Ito po yung mga indigenous people po. Pero may grupo ho ng lumad na ang talagang pangalan lumad. Tama ho ako? Yes, ito po yung sa termino ng Cebuano. Okay, pero sa Cebu ho, merong grupo, may isang tribo, na lumad talaga ang pangalan. Tama ho yun? Hindi po. Ang lumad po ay binubuo yan ng iba't ibang mga tribo po. Merong Manobo, meron pong iba pang mga tribo. Pero ang tawag po sa kanilang mga katutubo na nasa Southern Mindanao ay lumad. Okay. Kung gusto nyong gamitin yan, sige ho, gamitin natin. Kasi ang alam ko ho, ang lumad ay isang tribo o isang katutubong grupo sa Cebu. Ngunit ginamit na po ng National Democratic Front na termino ang lumad upang pangalanan ang lahat po ng katutubong grupo sa Pilipinas. Madam Speaker, gusto ko lang pong i-correct ang ating Senior Deputy Majority Leader. Katulad po ng nasabi ko kanina, ang salitang lumad po ay general terms na tawag po dito ay yung mga katutubo po na nanggaling po sa Mindanao o sa Southern Philippines. So binubuo po ito ng iba-ibang mga tribo po. Kaya yung yung binabanggit nyo kanina Madam Speaker, yung mga lumad
na nanggaling po sa Cebu, sila po ay nanggaling po talaga sa Mindanao. Yung mga katutubo ho sa Luzon, ano ho ang tawag natin? May mga katutubo po tayong iba-iba po yung mga katutubo natin sa Luzon. Halimbawa po sa northern part, Sa Cordillera, ano ho ang tawag natin opo, sa mga katutubo meron sa po Cordillera? tayo doong mga Igorot, meron po tayong mga Ibanag, Paano ho ang mga Tibuli sa Mindanao? Yan po ay lumad pa rin ang tawag nyo. opo. Hindi ba nawawala ang kanilang identity pag tinawag nyo silang lumad? Di ba ho, dapat tawagin natin sila sa pangalan ng kanilang tribo at hindi po ilagay sa isang pangalan lang? Kaya nga po, ang lumad po ay general term po ng mga indigenous people po sa southern. Ngayon, yung Tiboli, isa rin pong tribong Di ba ho, mas makakayaman ho at mas magandang pakinggan na kilalanin natin ang bawat grupo sa kanyang pangalan at hindi lang sila bigyan ng isang bansag. Tama din po kayo. Alam ko po, may iba't ibang mga pangalan yung mga lumad. At kung babanggitin po natin yan ngayon, una-una, hindi ko rin po alam lahat yan. So, basta ang alam ko lang po sa definition mula sa tinanong nyo po kasi, definition ng lumad. So, ito po yung general term ng mga katutubo po sa Southern Philippines. Yung nirereklamo po sa kapulungang ito, yung memorandum order po na binigay ng DepEd, no? Na magbigay ng siyam na representative ang bawat division ng DepEd para po sumama sa LCAC. Ano ba ang masama na sumama po ang mga guro sa NTF-LCAC? Gagaya nga po ng nabanggit natin, itong NTF-LCAC na ito ay marami na po itong ginawang hindi mabuti sa ating mga guro. Yung unang-una po, ito yung nag-cause ng profiling ng ating mga guro. Start pa po ito ng 2019. Ano ho yun? Profiling? Profiling or Oho. surveillance. Paano ho yun? Ano ibig sabihin ng profiling? Ano hong ginagawa? Profiling, Ang sinasabi nyo, hindi dapat gawin ng pulis ang kanilang trabaho. Yung ba ho ang gusto nyo mangyari? alam niyo Madam po, Speaker? may mga batas po tayo sa pag-profiling at surveillance. Anong batas po ito? At ito po ay, so syempre, yung privacy. Ang mga nag-cause po ito ng ng takot doon sa ating mga guro dahil alam naman po natin marami na po kasing mga naging pangyayari na kung saan yung mga na-profile na mga teachers ay pinapatawag sa kung saan-saan. Sa tingin nyo ho, hindi ho dapat ginagawa ng pulis ang kanilang trabaho na tingnan ang mga maaring makapinsala sa lipunan upang maawat ito. Hindi nyo ho, tingin nyo ho, mali ho yun. Po kasi, ang tingin ko, tama ho ang gawain, ang ginagawa ni Pangulong Duterte na magtayo ng National Task Force to end all local communist armed conflict. Di ba't makakabuti yan sa ating bansa kung wala nang problema pag ikaw'y nagpunta sa bundok, wala nang harang sa iyong NPA, pag ikaw ay nagtayo ng investment, wala na hong mga hara sa inyo at hihingi ng revolutionary taxes,